Naku po mga kababayan, ex-kapitan ng Scout Ranger na si Captain Dado may babala kay PBBM. Naku, makinig daw ho kayo. Pangulong Bongbong Marcos, eto na ang babala ni ex-Scout Ranger Captain Dado. At sasama ata ito mga kababayan sa malawakang rally na gaganapin ng Iglesia ni Cristo. At nabanggit niya nga din dito yung KOGC GIL. Nako, pakinggan nyo ang kanyang mensahe dito na ikakagulat nyo mga kababayan. Ito na. Mga SFJF, ano ang ating gagawin sa rally 16-17? Yun ang gusto kong talakayin ngayon eh. By the numbers, no? By the numbers. Because din ako kaninang mga commander kapwa, may commander usap, tapos nang tinatanong kung yung mga gustong pumunta, na. Kami papanoorin namin to sa kung sakasakaling it turns sour, then that's the time. That's the time. So, punta lang kayo yung mga gustong pumunta ng mga SFGF. This is going to be a peaceful prayer rally. Peaceful prayer rally. So, may grupo ang INC, may grupo yung JAL o KOJC at mga Katoliko. At yung ibang mga grupo. Supposed to be, this is a peaceful rally. Okay? So, magrarally ng tao para ipakita yung pagkadismaya at yung galit na hindi tama itong ginagawa ng gobyerno natin. Makinig kayo, gobyerno ha. Marcos, makinig ka. Naku, makinig ka. Kayo yung destabilize. PBBM, makinig ka daw. Ayan na, yung babala ni, ito ni ex-Captain Dado na isang Scout Ranger dati. Sir hindi yung taong bayan. Hindi kami destabilizer. Oo. Actually, we're trying to prevent things from happening eh. We're trying to prevent a bloody confrontation, a bloody revolution, civil war. Kasi dapat kung hindi namin pinipigil yan, noon pa. We're trying to listen to our religious groups na daanin sa peaceful rally. Pati yung we're trying to prevent in our own capacity yung Mindanao at yung Visayas maghiwalay. Kung tutusin niya mas peaceful pa nga yun dito sa mga rally na nakaraan pagka nagkakagulo di ba? May namatay na nga nagkakapukpuka, pagka nagdeklara Mindanao tsaka Visayas na mga PI kayo, iwalay na kami. Wala, anong gagawin nyo? Wala na. Padadala niya yung world-class army. Para lumaban ng 20 to 30 days world-class army. Para lalaban sa mga paghiwalay ng Mindanao at ng Visayas. They have every right to want to separate from Republic of the Philippines because for so long a time yung Republic of the Philippines pinabayaan lang yung mga tao. Kaya right nila yon to determine their own chart their own destiny. Nasa kanila yon. Hanggat maaari gusto natin buo tayo no? Huwag kayong malilikot. Quiet. So, yun yung natin yung lumabas na sa marami nagalit doon sa lumabas na Intel info ni Barbero, ni Kwentong Barbero, no? May magpapel ng ng mga kaso laban doon sa na pinanggalingan noon, yung original na pinanggalingan noon. Kasi unverified at hindi naglalabas ng ganong intel, ang Intel people, hindi naglalabas ng ganon.
Kaya paninirang puri yung ginawa eh. Kaya yung iba doon, excuse me, magpapel ng kaso. Kung may pera lang ako, file akong kaso eh. File lang ko ng kaso yan eh. Putragis yan. Ngayon, kung umikot ang gulong, katayin ko na lang yan pagka ano, umikot ang gulong. Hindi ako kakatayin yan. Nabihan ko nga pala yung mga tao ko. Sir, balato nyo na sa akin. Balato nyo na sa akin. Tirahin na namin. Galit na galit yung mga kasama ko. Kasi sobrang panggagago eh. Paninira yung ginawa eh. Dadamay ako. Anong planning? Wala nga ako doon sa pagplano niya. Tsaka paano mo didiktahan yung ano, yung INC, tsaka yung mga pare, Diyos me, yun, mga pastor, paano didiktahan yung mga yun? May sarili silang lakad, may sarili silang rally. Nagkasabay-sabay yung gusto nilang rally. No? 16, 17, 18. Baka 15, meron na yan eh. Mga 15. Ngayon, kung by the numbers, tignan ninyo, INC, excuse me, INC dati, noong January 13, inabot yan ng mga 1.8 M, ganon. Safety na yon o 2 plus something M. So given yung at that time, sabi ko nga in the previous vlogs na wala pang ganong galit. Noon ang gusto pa nila, magbuo yung unity. Marcos, Sara, mag-usap kayo, magkabati na kayo. Ayusin niyo yung gobyerno. Pero ngayon alam naman natin, hindi na magkakabati yung dalawa eh. Siniraan pa nga na sila. Tapos yung, magbabati yung dalawa eh. Matapos yung tatay, pinakidnap doon, pinadala sa ICC. Hindi na pwede. Gago ka talaga, Marcos eh. Matapos mong gamitin yung pangalan, tinapon mo eh. Yung tiwala, tinapon. Walang nga ka talaga. Ngayon, kung may galit na yung tao, dahil sa lumitaw na nakawan, unprecedented yan. First time in our history. The worst in our history, yung nakawan na yan. And thanks to your pinsan na si Tambalustos Boy, ang pinakamalaki, si Lunglong. Lulong. Dahil sa kinukonsiti mo yun, at saka yung ibang mga congressman, babagsak ka. Matatanggal ka sa pwesto. Matter of time. Matter of time. Sana itong dadating na rally na, Sana. Matanggal na ang bangag. Ay, nako, saya ko lang. Baka natanggal ka dyan, animal ka. Tapos nun, ipaparada ka sa sa luneta. Naku. No. Lagay ka sa container van, padala ka namin ng China. No. Galit na galit kayo sa China eh. Gigirahin niyo yung China, ha? Hindi, dapat yan, hair follicle drug test. Mga kung mag-iikot ang gulong at nabihag yan si Marcos, automatic yan, hair follicle drug test. Number 1, sa listahan, hair follicle drug test. We have to show that he is a drug addict or not. Malaking bagay yung mapakita, mapatunayan natin kung ano ba talaga. Bangag ba talaga yan o hindi? Okay? Kasi kung hindi yan bangag, ang issue na lang natatayo is yung incompetence niya o kaya yung kanyang lack of empathy sa mga taong bayan o yung kanyang kapabayaan, yung corruption. Pero sobrang laki ng issue kasi pagkabangag ka eh. You cannot be a leader of a 120 million Pilipinas kung bangag ka. Hindi pwede yun. That's why number 1 yun na hair follicle drug test. Gumikot ang gulong. So balik ako. Ang iglesia, 1 point something million. Easily, gawin na lang 1 million na lang ang iglesia. And then all the other church groups, plus the other groups, another 1 million. So what you have is about 2 million coming out. Organized yan. Mga tao. Organized. Flock. No? Simbahan. No? Yan yung tipong lalabas kasi galit sila sa Now, if
nag-ano sila na magdasal at mag-ano lang, mag-prayer rally. Ang kakalabasan niyan ay si Marcos pa rin na nakaupo. Di ba? 15, 16, 17, 18. 2 milyon sa kalsada. Buong Metro Manila. Kasi Luneta, tapos doon sa may Liwasan, tapos doon sa EDSA yata, sa Monument, ano? So, dami mo ni EDSA Shrine and all the other groups, pati estudyante, lahat. So, all converging. And then, hindi ko alam yung plano na? Hindi ko alam yung plano kung after what, anong gagawin nila. Pero yung sinasabi na nung Intel na bag on the go, sabi sa akin kanina, ng aking mga kasama, in-explain pala ni Metran yung bag on the go. O de, alam pala nila yung bag on the go. Yung pala yung plano nila. Talagang in-explain pa niya sa vlog niya. Panoorin niyo yung vlog niya. Like, share, subscribe. In-explain pala niya So, ibig sabihin, kinukumpirma niya na may plano ngang bag on the go. Ba't kasi nagbablog ng ganun? Pero mali yung title nyo. So, sa akin, buti na lang, hindi nyo ako sinasama dyan sa mga meeting na yan. Kasi, ayoko ng ganong title, bag on the go. Obvious nagagalaw kayo from your staging area, from your PRP, pre-rally points. Saan kayo magko-converge? Siyempre, kung ako yung kalaban nyo, isipin, pumunta na. Kahit tanga ko Nyari, tanga si Bangag, tanga. Saan kaya yung pupunta? No? Bag on the go. Any suggestions? National Security Advisor, what is your suggestion? Saan pupunta yung mga yan? Gibo, sa tingin mo, saan po? Browner, saan pupunta yan? Bag on the go. Kikilos, mukhang kikilos, di ba? Saan pupunta yan? Sabi ng iba, ewan sir. Siyempre, Malacanang. Putragis, siyempre, pupunta Malacanang yan. De lahat, mag-converse sa Malacanang. Okay, so, pupunta dito sa Malacanang. Pucha, unahan na natin sila. Bombay na natin yung Malacanang. Para wala na silang bobombayin. Hagisan na natin sindihan na natin yung Malacanang. Molotov na, i-molotov natin. Para pagka sa 16, 17, 18, sunog na yung Malacanang. Na mag-isip talaga yung Marcos Now, kanina, nung pinag-uusapan namin to, number 1, doon sa mga nagplano nito, no? May time pa naman kayo mag-usap-usap No? Unsolicited advice. Kung yung plano ninyo ay pinlano ninyo na kayo-kayo lang at kayo lang ay iniisip ninyo at hindi nyo pinaplano yung order of battle, yung mga, nawala ng kuryente na. Yan, nawala ng kuryente si Hello? Yan, ano yung magiging plano mo kay Marcos? Tutuloy ko lang ano mo kay Marcos, di ba? May tinatago nga siya. Di lang isa, dalawa. Anong tingin nyo kay Marcos? No. Anong gagawin ni Marcos? Anong gagawin? So, you have to look kung ano yung magiging reaksyon niya. Kung ang plano, nandiyan na, milyon ang tao, milyon na. May kanya-kanyang damit, wala nang uwian, may pagkain. So, next is, may nagkakalayag doon na aso, mga anak yata. So, ang anong gagawin ng Marcos? Lalaban ba? Uy, may puti ako Yan. Uy. Yan, ganyan na. Anong lalaban ba si Marcos? Yun ang tanong, lalaban ba? So, lalaban ba? Baka lumaban. Pupunta kayo Malacanang, magre-resign ba? Kasi ba't pupunta na Malacanang? You will demand his resignation. Paano kung ayaw mag-resign? Paano kung ayaw mag-resign? Paano kung yung armed forces niya
ayaw siyang iwanan. So, paano na? Stalemate. Oh, stalemate, di ba? Wala. Uwian na. O ipagpipilitan ng mga tao upon the instigation of whoever, mga leader, para host. Ayoko ng ganyan eh. Diskarte. Diskarte. Sorry sa mga mga leader. Sorry. I will just let you do your own diskarte. Dahil lang, maingay. Quiet. Hindi ka dito. Kaya nga, yung diskarte kasi, iba-iba kanya-kanyang diskarte yan, kanya-kanyang usap yan. They are all adults, nag-uusap sila. Ang ano dyan is, ang daming considerations People, you're asking people to join. So, ayan na. And then, yung mga tao na magdadasal lang, baka madamay sa hindi maganda. No? You have to look at Marcos the way he is. Yung history ni Marcos, EDSA 1, nasaan pa siya EDSA 1? Di ba nakapatig siya noon? Bata pa yun. Ngayong matanda na yan, do you think he will just give up the presidency? Question mark. Do you think he will just give up the presidency? Siyempre hindi. Siyempre hindi. To decide what to do, he should have, one, the thinking at the back of his head, suportado siya ng kanyang military tsaka ng kanyang PNP. Sabi ko ngayon, 2 poste. Hanggang nandiyan si Marcos kasi dahil doon sa 2 poste na yan na nakatayo. No? So, question mark, how confident are you, mga kabagang, na yung presidente maasahan, di na niya maasahan yung AAP niya? How confident are you? Meron ba kayo nakausap na dyan sa loob o umaasa lang kayo na may magde-decide dyan na babaliktad? Yun. Kung ganun yun, kung maasa lang kayo na may babaliktad dyan, sa dami at umaasa sa dami ng tao, I hope na mangyari yung gusto niyong mangyari. Na maisip-isip ni Marcos, mag-resign or bumaliktad yung armed forces niya. No? What if hindi? May contingency ba? What kung hindi? Kung hindi siya bumaba? Hayaan lang kayo. Mag-rally kayo hanggang gusto nyo. 18, mag-rally kayo. Gusto nyo hanggang 24. O tuloy-tuloy na kayo hanggang 30. Hayaan lang. And then papakita niya, magpe-press release siya. Ate Claire, na, you see, they have freedom of expression there in the Philippines. We let them because nagagalit. Ako nga, galit din ako. Si Marcos. Galit din niya ako, sasabihin ni Marcos. Kung hindi ko nga in-expose yung ano na yan, flood control. Pabida effect pa. So, question mark bababa siya hindi. Ano reading ninyo? Bababa siya? Pabababain nyo ba siya? Hindi siya lalaban? Hindi siya bababa o bababa siya? Kampi ba niya yung AAP, yung poste na sinasabi ko? Hindi, sigurado ba kayo na buo yan? Babaklas sa kanya? O mahati yan? Kasi pagka nahati yan, magbabakbakan yan 2 grupo. Yung tao lalabas, wala silang dala. Rosaryo lang ang dala. O kandila. Ready ba kayo na yung meron kayong standby na puwersa na handang protektahan yung taong bayan kung sakasakali magkagulo? Si Marcos pa rin pinag-usapan natin. Sino yung asawa? Cellphone. Notification. Rokak. Yung asawa, yung kanyang pinsan, yung mga congressman, yung mga senator, na mga kalyado nila, yung mga military, kayong retired MUP, nakasama dito sa rally. Nawawala yung signal ni Captain Dado, mga kababayan. So hanggang dito na lang siguro yung ating video. So ano pong pahayag nyo dito sa sinabi ni Captain Dado dito nga sa gaganaping rally
ng INCJIL at KOGC. So, mag-comment kayo mga kababayan. Hindi natin alam kung pupunta siya o hindi. Hindi kasi natin maano yung live niya, no? Kasi medyo nawawala yung signal. So, mag-comment na lang kayo mga kababayan kung ano yung pahayag niya dito sa sinabi ni Captain Dado. Pati na rin dito no kay BBM na sabi niya makinig ka. So, ayan na mga kababayan. Mag-comment kayo, mag-like at mag-share. At sa ating YouTube channel, sa mga bago dyan, pasubscribe po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.